Ang dapat sana'y maaliwalas na tawiran ng publiko sa bahagi ng Quezon City, nagmistulang tambakan ng basura at tila ginawa pang palikuran. Inilapit yan ang inyong kapuso action man sa Sanitation and Cleanup Works Department ng lokal na pamahalaan. Tadtad ng kalat maging dumi ng tao ang overpass sa E. Rodriguez Senior Avenue sa Quezon City ayon sa sumbong ng isang concerned citizen. Ang kadugyutan na kumpirma mismo ng aming lente sa aming pagpunta sa lugar, kaliwat kanan ang basura sa overpass na tila naging palikuran na dahil sa naispata naming dumi ng tao. Dumulog ang inyong kapuso action man sa Quezon City Sanitation and Cleanup Works Department na agad nagpadala ng maintenance team sa lugar. Paliwanag ng team leader, regular nilang nililinisan ang overpass. Pero may mga tumatambay roon sa gabi. Hindi naman daw nila ito kayang bantayan 24 oras. Nangako ang Quezon City Sanitation and Cleanup Works Department na mas paigtingin ang pagmamonitor sa overpass. Para sa parehong mga sumbong, maaaring makipag-ugnayan sa kanilang opisina. Pagkatapos na idulog ng inyong kapuso action man sa Quezon City Sanitation Department na problema, agad silang umaksyon at nilinis agad ang overpass. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive Corner, Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Tinutulungan na ng gobyerno ang 16 na Pilipinong nakakulong sa Qatar dahil sa pagtitipon nila nung karawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpaalala rin ang Department of Foreign Affairs sa mga Pinoy na sumunod kayo sa mga batas ng bansa kung nasaan sila. Nakatutok si JP Soriano. Sa picnic idinaan ng maraming Pinoy abroad ang kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong Biyernes. Para diyan ang permit na kinuha ng mga nagtipon sa The Hague, the Netherlands. Bagay na ipinaalala ng pulisya roon. May paalala rin ang Department of Foreign Affairs sa pakikitungo nila sa iba tulad sa mga mamamahayag. Huwag magharas ng mga tao, dapat sumunod. Yun lang po. Kasi ayaw natin na pati kayo makasuha or kunin ng polis dahil unruly kayo. Picnic lang din umano ang ikinasa ng mga taga-suporta niya sa Qatar. Pero may mga bitbit silang mensahe sa bansa kung saan bawal ang mga political rally. Sa 20 inaresto ng pulisya sa Qatar, 16 pa ang nakadetene ngayon. 3 ang pinalaya dahil minor pa. I think they were harmless. It was more like a picnic gathering. Kaso meron silang mga siguro t-shirts, may mga placards or what, no? Yun ang dahilan kaya sila naresto. Alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos ay ginagawa ng Foreign Affairs Department at Philippine Embassy roon ang lahat para tulungan sila lalo't hindi bababa sa 3 taon ang kulong sa mapapatunayang guilty sa paglahok sa political rally. Obligasyon pa rin po ng ating pamahalaan, ng administrasyon, ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila. Wala po tayong sinisino, basta po kapwa Pilipino, tutulungan po yan ng administrasyon. We're hopeful that they will be released in the next week or so. Hindi naman sila nanggugulo. Plus deportation, they will have services of legal counsel. Iba yung patakaran doon. Wala kayo sa Pilipinas. Alam namin na may emotional issues involved, or emotional tong issue na to. Pero nandiyan kayo para magtrabaho at sana hindi mawala trabaho ninyo para sa sarili nyo, para sa pamilya nyo. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang buena manong maghahatid ng chika this Monday night, si Sparkle artist and bubblegum cast Annalyn Baro. Annalyn! Thank you, Miss Vicky. And good evening, mga kapuso. Abala sa iba't ibang hobbies si Jillian Ward ngayong free time niya.
Nakakapanood na rin daw siya ng ilang episode ng PBB Celebrity Collab kung saan housemate ang leading man na si Michael Sager. Game rin kaya siya kung papasukin sa bahay ni Kuya? Makichika kay Aubrey Carampel. Si Sir Gov po yung tatay ko? After ng success ng GMA Prime romantic comedy series na My Ilonggo Girl, ini-enjoy ngayon ni star of the new gen Jillian Ward ang kanyang free time. Bukod sa talent sa pagkanta at pagpe-perform, nag-aaral din si Jillian ng bagong skill. Tulad ng pagtugtog ng digital piano at pag-workout. Ito nga at sinilipan niya ang kanyang waistline habang nasa gym. Ngayon, parang gusto ko din i-explore yung mundo ng gaming. Ayan. So, baka bumili rin ako ng bagong PC. At dahil hindi gaanong busy, nakakapanood din si Jill ng ibang episodes ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Isa sa housemates ang leading man niya sa My Ilonggo Girl na si Michael Sager. Pumasok na rin sa bahay ni Kuya ang kanilang co-star sa serye na si Vince Maristella. Proud daw si Jillian sa kanyang mga kaibigan sa loob ng PBB house. I pray for the best kay Michael and sa iba kong friends. Basta paglabas ninyo, ako bala sa inyo, lilibre ko kayong lahat. Pero what if ipasok din si Jill sa bahay ni Kuya? G kaya siya? Baka maibig ako agad kasi ang tagal ko maligo. Lagi akong natutulog. Ganon. Pero if ever na nandun ako, siguro ako yung lagi magsasaing na lang. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Enjoy sa pamamasyal sa isang theme park sa Florida, USA, si Pinay tennis superstar Alex Ayala. Much-deserved break ito para kay Ayala pagkatapos ng kanyang mga historic win sa 2025 Miami Open kung saan umabot siya hanggang sa semifinals. Dahil din sa ipinakitang galing sa international tennis scene, opisyal nang tumaas ang ranking ni Ayala sa Women's Tennis Association sa top 75 mula sa rank 140. Labis po ang pasasalamat ni Ayala sa lahat ng suporta at sinabing sa kabila ng mga tagumpay, ang mga panibagong mga pagsubok na kakaharapin niya sa kanyang career. Agarang rescue ang panawagan ng mga kaanak ng 4 na Pilipinong nawawala sa Myanmar kasunod ng magnitude 7.7 na lindol doon. Nakatutok si Jonathan Andal. Nang yanigin ang Myanmar nitong Biyernes kasama sa mga gumuho ang condominium building na ito sa Mandalay na malapit sa epicenter ng magnitude 7.7 na lindol. Dito nakatira si Baren Barcelo na nawawala pa rin sa ngayon. Kaya 3 araw nang nag-aalala ang kanyang ina. Lagi na lang akong umiiyak ng palihim, naghihimutok yung dibdib ko. Parang naisip ko, hirap na siya sa ilalim ng building na yun. Sana kinakaya pa niya kung nakasurvive man siya sa ilalim. Bukod kay Barcelo, nawawala rin si Francis Aragon at ang mag-asawang sina Edsel Jess at Alexis Gail Adalid. Lahat silang 4 nagtrabahong teachers sa Myanmar at nakatira sa gumuhong Tower D ng 12-story Sky Villa condominium building. Hindi po ako nawawala ng pag-asa. Alam ko na mahahanap pa rin siya. Sobrang hirap po kasi may 2 pa din kaming anak na maliliit. At nag-sacrifice lang talaga kami na magkahiwalay kami dahil nga po sa kahirapan din ng buhay. Ang pamilya naman ng mag-asawang Adalid ilang gabi nang nagpe-prayer vigil sa kanilang lugar sa Bais Negros Oriental. Yun na lang natitira sa amin, yung surrender, ang trust sa Lord. Iyak na kami halos sa lahat na mga members ng family, mga kapatid niya. Hopefully they have escaped and they were not around during the earthquake. Kahapon, nakita sa guho ang mga gamit na ito ng mag-asawang Edsel at Alexis, pati na ang jacket nila na nakalambitin pa. Dito sila hinanap ng mga kasama nilang Pilipino roon. Teacher Edsel! Lex! Alexis! Sabi ng co-teacher at kaibigan ng mag-asawa, kailangan na ng mga Pilipinong rescuer doon. Kasi mabagal po talaga yung rescue dito.
So, mas maigi na mga Pinoy sana. Nagpadala na ang embahada natin sa Myanmar ng isang team sa kondo ng mga nawawalang Pinoy. Biyernes ng gabi pa raw nila ginagawa ang lahat para mahanap sila. So kumikilos naman po lahat, ginagawa natin lahat para malaman ang nangyari doon sa 4 na Pilipinong unaccounted for. Opo. Handa na rin ang mga gamit at mga Pinoy rescuer na tutulong sa Myanmar. 114 personnel ang ating ipapadala bukas. Tentative date po yan. Ito'y manggagaling sa mga ahensya tulad po ng DOH at kasama na rin po dito yung Urban Search and Rescue Team ng Bureau of Fire Protection at ng Armed Forces of the Philippines. Sana po mas bilisan pa po natin yung aksyon. Sana bilisan nila kung maaari lang at saka kung maaari lang din kung pwede kaming pumunta ron as soon as possible para tutulong kaming maganap o kilalanin yung mga nawawala. Lahat ng pamilya ng 4 na nawawala gusto raw pumunta ng Myanmar. Gustuin ko man makita yung anak ko, ako ang maghahanap. Hahanapin ko siya dahil baka hindi siya kilala ng tao ron eh. Pero sabi ng embahada natin sa Myanmar, hindi madali ang sitwasyon ngayon doon. Hindi ho biro ang biyahe dito dahil sira-sira ang daan at hirap ang komunikasyon. 15 oras ho silang babiyahe by land at hindi ho maayos yung daan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Sakto ngayong Fire Prevention Month, ang tampok nating imbensyon ng ilang mag-aaral ng Adamson University. Malaki ang maitutulong nito para maiwasan ang mga LPG-related fire incidents. Tara, let's change the game at alamin ang gamit ng Presto Grip. Nagluluto ang isang pamilya sa Pasig noong 2022 nang magliyab ang sumirit nilang LPG tank. Buti na lang at naapulan nila gamit ang fire extinguisher. E paano kung walang tao sa bahay pag nangyari ang LPG leak? Scary! Talaga namang delikado! Sus! Katunayan, ikatlong dahilan ng sunog noong 2024 ang apoy mula sa pagluluto, kabilang ang ginagamitan ng LPG. Para maiwasan ang pag-leak ng LPG, may na-develop na solusyon ang ilang estudyante ng Adamson University, ang Presto Grip. Unlike LPG valves na nakalilito kung nabuksan o nasara na ang LPG tank, may LCD ito to show its status. Pag pinindot ang button nito, bubukas ito at sasara at makikita agad sa LCD. Pero bukod dyan, kaya nitong i-detect kung may gas leak. I would simulate LPG using lighter fluid or yung elements sa lighter. Kasi yung lighter elements sa lighter, meron siyang elements similar to LPG. So I would expose the sensor to the elements. Meron tayong motor na directly na-connect sa valve natin in which na kapag once na naka-detect ng gas is automatically na mag-run yung motor and i-close niya yung valve. But wait, there's more! Kahit wala pang leak pero posibleng makalimutan mong isara ang valve ng LPG tank, pwede mo itong i-check online. Meron siyang app. Ayan no, app na nagko-control dito sa device. Wi-Fi enabled, we can control it remotely to send yung SMS alert once na naka-detect siya ng leak. Then, after po nun is, ayun, pwede din nyo na po siyang i-open or i-close. Meron po siyang check status button here. Kuwari, kahit nasa Baguio pa kayo or nasa Boracay. Mag-a-alert siya. Opo, pwede nyo po siyang mag-a-alert, mag-send siya ng SMS at the same time. O yan, may na-detect. Ang Presto Grip. Oh no. Oh no, oh. Diba? Oh, ang bilis! Sinarado na niya itong valve ng LPG. Safe na tayo mula sa fire. Oh, at ito? Ito yung status natin. Ayan o. Kung makadetect siya ng gas leak, okay, bukod sa isasarado nyo kaagad itong LPG natin, magsisend siya ng update dito. Pwede siyang i-open o di kaya naman isara. There you have it mga kapuso, it's another amazing invention para matulungan tayo makaiwas sa sunog na dulot ng gas leak. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!